Ang kulang ko yun, parang matuto. Para kang bata. Nagpa-practice ako dahil magbibideo ako susunod. Magdinegosyo kung ganito. Oh, ito. And I will put enmity between and I will put enmity I will put enmity between the I will put enmity enmity between Hindi ka ba lumapit sa board? Lapit ka doon. Yung sulat ang kukunan mo. and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shall bruise his head. Heel pala, heel. Ano pa? Ang tanong siya rito, ganito. At least sinagot. Ito kasi ayaw nilang umalis. Dahil doon sa 3:14, ang gusto nilang pukusan lang, at lahat ng mga kasharing nyo, ini-spiritualize nila lahat to. Hindi sila naniniwala na mayroong talaga itong thy seed is talked about the serpent ito. Yung thy, ang kausap sa 3:14, yung serpent din. Siya ang tinutukoy na thy. Yung hair, yan yung woman, sa iba. Yung that. Yung I will put enmity between thee and thy seed, yung serpent yan. Your seed. It shall bruise thy heel, and thou shalt bruise his heel. Ngayon, ganito. Ang paliwanag ko, dun sa multiple application siya. Ang serpente, ang unang-una dyan, application ay physical, si Eve, serpent, yung die, at si woman ay si Eve. Pagdating sa yung Roman Catholic Church versus yung Pinat Church. At saka yung woman Israel, yung 7 head and 10 horns, o yung beast, na 7 heads and 10 horns, versus Israel. Yan yung spiritual and symbolical implication ng talata, pero mayroong talagang physical na nangyari sa Eden. Otherwise, sabi ko, yung 3:14 lalabas na hindi totoong pinagapang, hindi rin totoo yung beast. Bakit doon lang sino nagpo-focus? Marami na ako nakadibata nito eh. Kahit si Jerry ang Trube. Bakit doon lang magpo-focus sa 3:15? Kasi totoo ba sa 3:16 na pahihirapan ko ang iyong panganganak at ang iyong pagbuburbis? At your desire shall be. Yan ba spiritual ng lahat na dito mo i-apply? Wala bang literal na talagang nabuntis si Eva at naghirap siya sa panganganak? So ito, gagamitin nila to. At maski yung pinagapang yung serpent, totoo bang pinagapang? Anong spiritual niyan? May spiritual, may symbolical, pero huwag mong aalisin yung talagang may kaganapan on that very moment at on that very time na nagsasalita mula sa Genesis 3:1, and the beast is the most subtle. Sige. Mag-post ka lagi ng so ibig sabihin, pababa, yung kumain, kung literal na kumain, may literal din na sex.
Doon sa touch it and look. O, yan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi matatanggihan na ibig sabihin, mayroon talagang physical at may ini-imply na spiritual sa future o prophetically na symbolical. Ngayon kanina tinatanong ako sa makaya ko itong sagot. Parang iniiwasan ko, kanina napansin ko na. Kung sakali, sabi niya gano'n, at sinagot niya si Mela, nagtinitingnan ko eh. Kung na-bruise, bakit baliktad ang na-bruise dito? Kanya ay si Cain ang nakasugat at hindi si Abel. Aba, oo nga, tinitingnan ko, baliktad siya. Ngayon, kailangan sagutin ko, nasagot ko na lahat ng spiritual at saka physical na bruise. Ay, spiritual at symbolical na bruise, discharge agents at saka darating sa Israel. Yung physical lang hindi ko na masagot. Binalikan ko itong talata. So, Brother Francis, ito nakita ko. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Ang topic lang dito, actually, it talks about yung enmity, ang mai-involve, pati yung seed. Kasi ang tanong niya sa'yo, di ba? Eh bakit baliktad ang sagot mo? Sabi niya ganon, hindi si Cain, ay hindi si Abel, ang naka-bruise yung seed. Binaliktad, ang nangyari, ang naka-bruise, si Cain, kay Abel, parang baliktad nga. Pero tinitingnan ko, pagdating sa bruise, ang magbo-bruise lang, Francis, at least lang, yung die, at saka lang yung woman. Pero hindi kasama ang seed. Yan ang sagot ko. Ayon sa grammar niya, it shall bruise thy head. Ang topic, ang pinakausap dito ay yung the serpent. Yan yung tinatawag when it comes to sa bruise. Pero sa enmity, kasama yung seed nila. Ayun doon sa talata na kita ko. So, gusto kong iwalat. Ngayon kayo, Brother Francis, ang tanong ko rito, kung sa bruise, tinignan ko ang meaning kung ano ang meaning ng bruise. Ang ibig ko sabihin, Brother Francis, ganito. Ang paliwanag ko, lahat ng nasa Genesis 1 ay mayroong prophetical, spiritual, and symbolical implication. Binaybay ko ang church, binaybay ko ang Israel. Yung this, yung 7 heaven ten horns. Ang church, ang versus Roman Catholic Church na, sa Church Ages. Pagdating sa literal, physical, on the very moment, si serpent at saka si Eve. Pagdating dito sa physical, nag-bruise. Parang normal naman ng dinudurog, pero wala nga akong talata na nakalagay na dinurog talaga ng literal ni Eva yung ulo ng serpente. At wala rin nakalagay sa talata na natuklaw talaga yung, kasi dapat lahat may physical, din saka natin ipapasok yung implication ng spiritual and prophetic or symbolical. Lahat naman mayroon na sa Church Ages yung lahat ng talata eh. At saka sa Israel. Pero hindi ko sabihin to. Sagutin mo na ngayon. Yung bruise na ito, alagdag, Dili mo lang. Dali na. yung bruise, tinignan ko ang meaning, hindi siya necessarily sugat literal. Tinignan ko sa expert. Okay na. Okay. Dali. Comment lang. Tumayo ko dyan. Actually, hindi nyo naiintindihan yung sagot ko dito. Sabi ko, dalawa yung bruising dyan eh. Yung ahas, kakagating sa sako, yung isa naman, aapakan niya sa ulo. So, dalawa yung mag-bruise. Sabi ko, si Cain, ang physical aspect, actually symbolical yun. Mali yung sagot ko na physical. Symbolically, hindi direkta na serpent mismo. Kasi ang gusto mong palabasin dito, yung seed. Yung seed nila. So, totoong may seed. Ngayon, whether it is physical or symbolical, basta may seed. Ngayon, yung bruise, sabi ko, Cain bruise. The seed of the woman, si Abel yun. And ang application ko naman sa side nung yung babae umapak sa ulo ng ahas, sabi ko, yung mga anak ni Adan, parang gano'n. Pero ito pa, yung si Jacob, si Esau, Jacob, Ishmael, si Isaac, Jews, Gentiles. Parang hindi physical, pero mali yung sagot ko eh. Hindi ko aminin doon. Symbolically lang. Kasi ko dalawa eh. Bruce,
then shall lose. Then, mag-isipin dapat. Dalawa rin. Kasi, very specific, na ang kausap na die ay yung serpent eh. He will bruise thy head. Hindi na kailanman, kasi kung ipapasok na natin yung seed na mismo, si Cain, hindi naman involved dito eh. Ang pinag-uusapan dito, ahas lang at umuman, hindi kasama ang seed, yan ang aking katwiran. Pero ito, kung ilalagay mo si Cain, hindi kailanman nasaktan ni Abel ang ulo ni Cain. Eh, ang pinag-uusapan, kung thy seed to thy seed will, hindi naman yung seed ng serpent ang magbubrus ng ulo ni Cain ang nakalagay, ay ni Abel eh. Baliktad, kaya sabi niya, baliktad ang paggamit. Dalawa kasi ibuhusing. Ibuhusing na dalawa. Tingin na rito. Yung babae gagawin din. Ito yung nangyari. Pareho sana ang original na bago naging serpente, ito titignan mo. Bago naging serpente, pantay. Pantay, no? Ngayon, sa literal na Cain at Abel, si Cain ang offender, si Abel ang victim. Hindi siya gumaganti. Parang evil servant versus faithful and wise servant. Just ka titingin natin. Okay. Ngayon, parang natalo ng evil servant ang faithful servant kasi binubugbog lang niya eh. Hindi yan gumaganti. So, ang mangyayari, may revelation yung paa sa ulo. Yes. Mukhang nanalo, pero in reality, hindi ka nanalo hanggang paa ka lang. Mapupoison mo lang yung paa. Okay? Ito panoorin nyo. Ito ko dito ka titingin. Nawala to. Nawala to. Naging ahas. Parang drawing ng level 4 na. Perfect. Okay. Tignan nyo. Hindi na siya pantay tulad dati. Hindi na siya pantay tulad dati. Ang patay mo na yung daga. Kailangan palabasin. O, sundan niyo to. Nung nawala yung dating bago naging serpente, yung dating naging serpente, nawala yung dati niya brain. At halata meron nakasulat sa Bible, di ba? Simula ngayon gagapan ka. Ito ang nangyari. Ang tibo niya sa paa. Pero yung paa, pwede siyang literal. Durugin. Pwede niyang apakan, durugin. Durugin niya yung paa. Ganito. Durugin niya yung ulo, yung paa. Dinurog niya yung paa, pero dinurog naman niya yung ulo. Ito yung type. Bumaba ang level sa mata ng Diyos, o sipulog lang. Pero may physical dapat. Yung physical ang pinapakita ko. Sige. Yung physical, type sa symbolical. Ang physical, yung ahas, mababa sa'yo, kaya ulo ang dinudurog mo. Kasi pag hindi ulo, ano mangyari? Mabubuhay Masakit ka ko. pa rin. Kailangan mo targetin ng ulo para mapatay. Pero yung kaya ng ahas ay paa mo. Hindi ulo. Hindi ulo mo. So, kung marunong ka mag-ingat, kung naalala ninyo yung two-three tabulation, sa likuran nun, nung nabasa niyo, wala pa nag-series nyo, yung mga lason, kung marunong ka, gamot din yan. Di ba? Kailangan mo ng knowledge. So, yung tuklaw ng serpente, pwede maging gamot yan.
Yung marunong ka. Ang tinitingnan ko dyan, Kailangan mo ng revelation yung tenses niya. para magapi mo yung ulo niya. Yung tenses kasi niya ganito. Sa tinitingnan ko rin dun sa Bruce. Pronoun titulo. Yung anong Bruce. Ay, yung Bruce, Yan ay pwedeng sabihin na pwedeng Future tense. futuristic. Oo, Hindi siya ang napanahon na yan, pwedeng durugin kagad ni, ano ba, hindi siya Bruce by head. Hindi na si Eva yan, kundi yung mga seed na nila. Okay. Pero Balik na tayo. wala nang sin na O, tuloy ako ha. Sundan mo to, tignan niyo to. So, literally, nagaganap yung pagdurog sa ulo at durog sa sakop o kagat sa paa. Symbolically, kaya niya bigyan ka ng lason, pero pwedeng kang maligtas sa lason. Meron tayong mga ganun talata, di ba? Natuklaw na sila, pwede pa sila gumaling sa tuklaw. Pero in reality, gamay-gamot din doon. Kung marunong ka gumamit, kailangan mo ng knowledge din. So, tipot larawan yan, doon na rin kay Jesus Christ. Kasi, tipot larawan din yan sa knowledge sa science. Ano yung knowledge sa science? Di ba, kinukuha na rin yung ano ng ahas? Oo. Parang na-dominate na rin ng science, medical science yung ahas, makakuha ng gamot doon. Mismong yung lason ang gagamitin para makakuha ng gamot. Pag nalason ba, inom pa rin ng lason, baka matanggal yung lason. Hindi, ang tawag doon antigen ng lason. Yung antigen ng lason, papagawa sa kabayo, o baka, o anumang hayop, then ilalagay sa'yo. Gagamitin mo rin lason para gumawa ng sagot sa lason. Parang ganito, nagkaroon tayo ng pagsubok. Kaya may hukom, kaya meron tayong gagawin kasi bibigyan na ng sagot. Parang bibigyan ka ng pagsubok, pero bibigyan ka rin ng paraan para makatakas sa pagsubok na yan. O makapanagumpay. O ito, tama, yung word na makapanagumpay. Yung salitang makapanagumpay, bibigyan ka ng hirap, bibigyan ka ng pagsubok na malalampasan mo yun. Pag nalampasan mo yun, parang graduate ka sa mata ng Diyos. Yung hindi pa nanagumpay, hindi graduate yan. Parang ano lang, parang nag-baby lang na prinsipe. Okay niya? So, ito na yung sagot ko, Virginie. May literal siya sa mga seed. Sa literal. Ngayon, yung literal yan, tumagos na dun sa symbolical spiritual. Na, yung venom, nagiging gamot. So, yung pagpatay sa ahas, ulo ang target. Pinukuha rin yung venom sa ulo. So, kung hindi ka marunong, yung lason, pwedeng makapatay sa'yo. Pero dahil kung marunong ka, itong paa, anong time na mula ulo naging paa? Binaba ng Diyos. Nung binaba ng Diyos, yan yung sinasabi ng ibang preacher na ang kasalanan, apakan lang natin yan. Feet over all the enemy. Yung I've given you power to tread on serpents. Kunin niyo to, kunin ito talaga to tread on serpents and scorpions. Mga venomous, mga poisonous yun. Mark 16 ba yan? Luke 10:18. May kanta yan na inadapt ko dito I've given you power to, yan yung case don't know it, pero authority to tread on serpents and scorpions and overall the power of the enemy. So, mula sa literal, tinayin ko sa symbolical. The power of the enemy. The power of the enemy, siyempre, in-apply ng iba sa milagro, gumaling yung sakit. Pero kung acceptin mo pa, resurrection, kaligtasan. To inflict, kasi nakalagay lang to Bruce. To inflict. Hindi ka pala siya wound lagi. Pareho, bruise and inflict. Okay? May damage, pero makakabawi ka. So, may tingyan yung friend. Ito, ngayon lang siguro mapapaliwanag. No? Yung Luke 10:18 ay kaganapan nung thou shalt bruise his head. Di ba? Alam naman ng lahat, spiritual yan. Pero detalye lang ito na spiritual. Hindi tayo tuto sa paliwanag ng denomination, ha? Hindi tayo tuto sa paliwanag ng denomination. Symbolical. Pero, dinagdagan lang natin detalye. 19. Yung kailangan maapakan mo kasalanan.
Sinabi sa Corinthians 15 yung kasalanan lason. Walks of life. Tibo sting. Oh, sting, where is, now. oh death, where is, oh death, where is thy sting? Di ba? Yes. Ibig sabihin, yung death, buksan nyo, 1 Corinthians 15, ang ganda. 54, 55. Ay, oo. Ang ganda nito. Iko-quote ko konektado to. Kung saan na nakatutok yan, sa akin lang. Yes. Kasi nakatabi mo, dapat tignan mo. Tumingin ka lang dyan. Eh, sundan niya to. 1 Corinthians 15, 54, 55. Oh, death. O, basahin mo. Marirecord naman. Katapwan, pagka itong may kasiraan ay nabigay 55 na, 55 na. Saan naroon kung kamatayan at iyong pagtatagumpay? Saan Ito lang naroon talaga. kamatayan at Hindi na iyong sa'yo. Saan naroon ang iyong tibo? Ano ang kamatayan? Okay lang. Ano ang kamatayan? Ang kamatayan, pag yung lason, hindi mo napanagumpayan. Nakagat ka eh. Napatay mo siya, pero nakagat ka. Tipot larawan, managumpay ka sa kamatayan. Ano yung kamatayan? Pag nalasong ka na hindi mo nagamot. Lalim ito. Papasok na rin yung brazen serpent. Yes, tingin ka. Tingin ka lang. Ano ba yung nandun? Bakit ayaw mo tumingin? Pride. Pagka-berian yan, ano bakit? Check mo lang. Oh, wala talaga yan. Lihit talaga. Nikolaita, di ba? Yung pagka-Nikolaita mo, yun ang papatay sa'yo. Na-expose ko ano yung lason eh. Dali yung iyong head. Hindi na yung sako. Hindi, sako mong nadalit, tuloy-tuloy na hanggang sa head mo, heart mo yung lason. Kasi hindi mo madurog ang ulo niya. Pag sinabing durog ang ulo niya, hindi lang napatay yung serpente. Hindi man nagtanggal natin napatay nung na-resurrect tayo or maano tayo. Yung ulo niya ngayon, ibig sabihin, yung kamatayan pinasok niya sa'yo. Kaya mo ba lampasan kahit hindi ka nag-amoxicillin? Ako mo? Amen. Parang nakaya mo sa sarili mong resistensya. Sana makita niyo pa ako next week. Ngayon, siyempre, putas-putas ka lang, gagaling ka. Kakain ka lang, tutulog ka lang, gagaling ka. Walang amoxicillin. Yan ginagamit ng mga tao. O yun ang sinasabing makapanagumpay. So, Hallelujah. o yan ang sagot ko. Hindi ko tutol ang paliwanag nila, in-expand ko lang. Ngayon, dadagdagan ko na, nandito na rin lang tayo eh. Alam niyo ba yung talatang ito? Pakinggan niyo ito maputi siguro ko na ito, uulitin ko lang. Virtually, nare-record na ito sa kabila, kung hindi bulong yan. Pero okay lang. Sige, dito tayo. Sige kayo dito, meron sasabihin importante. Makinig kayo mabuti Naalala niyo yung turo ko sa immediate application ng talatang I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. Naalala niyo ba yung sabi ko, ang unang application nito? Parang medyo nagamit din yung Urjun Olivera yan Narinig ko Olivera Ilaban sa laman. Naalala niyo ba yung paliwanag ko between thy seed and her seed? Naalala niyo yun Bermela, naalala niya? Pagbukas ka. Sabihin mo. Ano yung uri? Di ba meron ako, alam ko may audio pa nga yan yung enmity between thy seed and her seed. Tinuro ko yan. Sabi ko, ito pala ang original application. Ang naka-record pala sa phone mo. Susi. Hindi si Kristo, naku. Tick mark. Kala ko. Wala na nakaalala. Tick mark. Robert Jelen. Wala na. Susi lang. Susi. Nung sinabi to sa babae, kanino unang naganap na may labanan sa, kailan pala ma-record, no? Kay Cain. Paano naganap kay Cain? Sino? Sino paliwanag? Sige, paliwanag. Paano naganap kay Cain? Sabihin mo. Paano? Hindi mo maalala. Hindi siya nagkainom ng karin. No, pinag-usap. Ito, ang ganda Ibig sabihin, maganda ma-record. Oo nga, tuloy mo. Hanggang sa talapag to. Shortcut, may nilaktawan ka. Hindi mo masabi nandito. Gusto ko makita nila para ma-record. Maganda. Wala, hindi maalala.
Serpent nature na kay Cain? Yun nga, detalyin mo. Seed of the womb. Kumpletuhin mo. Sige, tama na yan, tama na yan. Wala ka naman labi. Sundan nyo to, Brother Jerry. Maganda makuha nyo to, ha? Kumbaga, hindi nyo pa pala alam na i-share ko na to. Pressure ko lang, alam nyo na. Maganda mapakinggan nyo sa video. Sundan nyo to. Ito, seed ay genes. DNA. Okay? Pero may Yung genes ng serpente Na kay Cain? at ang genes ng babae na kay Cain. Cain. Oh, hybrid nga. O, ito, pakinggan nyo, ha? Dating paliwanag natin, Cain at Abel. Pero bago ka magdain at Abel, Cain muna. magkain ka muna. Sa Ah. loob ni Cain. Kasi Andun- yun ang magandang tipo sa atin. Meron talaga. Kaya pinag-uusapan yung yung lason sa katawan. Yung lason sa katawan. Yung natuklaw ka. Pumasok na sa dugo mo. Paano mo pa nanagumpayan? Di ba? Pumasok na yung lason. Pwede ka pa ba mabuhay? Pwede pa! Yun. Oo. Tawa niya. Na- Ganda eh. Kaya maganda ulitin ko to. Sundan nyo. Hindi muna si Abel. Kasi tumalon agad tayo dyan. Mm-mm. Sa denomination, kay Kristo agad, saka sa kay Judas, o sino man, humanity, nature, dati hindi pa paliwanag. Umatras tayo sa pinakaunang-una, si Cain. Kersit and Lextran. Si Cain, Kersit and Lextran. nasa loob niya, ang genes ng babae, At genes ng at serpent. genes ng serpente. Bakit pinahintulutan ng Diyos mabuhay si Cain? Sa denomination, tanong yan eh, hindi naman to serpente, bakit pinahintulutan mabuhay? Di ba? May pag-asa si Cain. Ito revelation na hindi paabot ng ibang end time. End time wala yan, talagang wala yan. Okay? Kahit kay Jackson wala yan. Ito, nung dumating si Olivera, naging issue din namin to. Eh, huwag mo nang pag-usapan kung hindi nangyari. Siguro katwera na Jackson yan. Sundan nyo. Alam niyo na yung Genesis 4:7, di ba? Yes. May pag-asa si Cain. Exodus 12. Yan yung talata may pag-asa si Ay, Cain. oo. Narinig ko na nga yun. Sinare nyo. Tama. So, kung alam niyo yan, ipopalitan yan dito. Yung Dito kapila ko ng tumingin. mga magulang ng serpent in nature ba, di ba, no? Paminsan-minsan lang sa akin. Okay. Hindi mawawala yan, eh, mag-15 tayo. O, sundan niyo to. Maganda to, ha? Sa loob ni Cain, may two natures. Siya yung magandang halimbawa sa atin. Si Abel, bagamat galing na sa kasalanan, Pure puro pa rin. pa ang dugo. Oo. Pero yung purong dugo niya may kamatayan na rin. Pero tayo, si Cain ang magandang example natin. May two nature. Oo. Yung nakagat sa paa. Hindi lang nature. kundi- Nakagat sa paa, nalagyan ka na ng lason. DNA talaga. Yung DNA natin nalagyan na ng lason. Okay. Ngayon, sundan mo. Sa loob ni Cain, naglalaban yung dalawang Binhi. ano yung ebidensya? Genesis 4:8. 4:7. 4-7. Ito, if thou doest well, shall thou not be accepted. If thou, sundan nyo, doest not well, Nicolaita na yan, ha? Then, sin, lieth, pwede ka na sa akin. Lieth at the door, and he shall, basahin nyo ang mabuti, he shall rule over Over thee. thee. Natalo ka! Pero hindi masama yung kay Gan, ha? Hindi ka nag-abok sa Dahil iyo. Hindi ka na makabalik dito next week. yung paliwanag natin na dahil si Cain at saka yung Hershey, yung woman, yung anak ni Adan. So, dalawang tayo kay Cain, ang istorya. Sa loob ni Cain na istorya ni Buddha, istorya ng ating, istorya ng tayo. Dalawa, you do well, you do not well. If you don't do it not well, sin lies at the door, ito yung istorya. Nagpatalo ka na sa seed of the serpent versus sa seed of the woman. Ang gandang-ganda ng word. Yes. Ano ba ang hirap ipaliwanag si Abel, anak ni Adan, at yung pinaliwanag mo sa FB, maiipit ka na doon. Parang, Ay, walang seed ang babae, parang nagdurado si Jerry eh. Walang seed ang babae, galing sa lalaki. Oh, ewan, na-convert nga. Ewan, may ibang effect na siguro niyan. Si ano nagturo yan, si Gan.
Okay, Wala namang problema eh. kung pinagturo niya, kaya nang-develop yung Durale. Pero balik muna tayo. Wala namang mali rin eh. Hindi. Wala naman talaga Hindi yan ang issue ko. Hindi ko pagkatanong na na. lalaki. So yung sikat. Tama na yan, okay na. Meron na gusto ipakita eh. Ang gusto ko ipakita, na siguro hindi rin tanggap pa ni iba, no? Pero totoo to. Alam niyo ba, na ang babae na contribute din ng genes? Hmm? Yes. Oh. Alam mo, hindi ko nababanggit yung pangalan. Nung kadebate ko sa Facebook, di ba lumabas ka mukha? Walang sagot, di ba? Hindi, kasi ano lang eh. Paano kayo sagot niya kung may kamukha? Di ba? O kamukha ni Jomer nanay niya eh. Di ba? Hindi niya kamukha si Pastor Rodan eh. Wala ka yung jeans ng nanay. Di ba? Ano lang daw yun? May tawag siya doon. Yung Pinaglihan nga, Pastor. Alam niyo yung mga anak, minsan may galing sa nanay, may galing sa tatay. Di ba? Opo. Meron po. So, huwag mo sabihin walang genes na contribute ng nanay. Yung mga natuturo ng ganyan, parang pambata yun. Yung her, Pambata yun, lalaki lang. yung her seed po. Itong detalyado. Yung Hershey, genetic science to. Nasa May nakuha kang gene sa tatay, may nakuha kang gene sa nanay. Oh. Na sa loob ni Cain, yung nanay at tatay. At hindi Adan, di ba? Hindi his seed eh. So, etong her, nakakuha siya ng humanity si Cain kay Eva. pero sa grammar Kay Eva siya nakakuha. Yan sa grammar. Iba, saan nakakuha? Iba kay Adan din. Tama, pero walang kinuha si Cain kay Adan, di ba? So, kung nakakuha siya kay Eva, ito na yung tinutukoy dito na naglalaban. Yung genes ni Eva at yung genes ng serpente naglalaban. Kaya si Cain binuhay, bakit? May pag-asa. O ito, intindihin nyo, malalim na to Bakit binuhay? Kung serpente, dapat patayin. Bakit binuhay? I've got naman sa tulong ng Panginoon. Bakit? Ito yung malalim. Pinapakita yung sa atin. Sabi niya lang. Ano man yan? Dito tayo to. Sagutin ko bakit. Kaya binuhay kasi tayo rin yan. Amen. Di ba maraming masasama sa mundo? Bakit binuhay? Ganun din. Ito, kaya binuhay yung masasama sa mundo, mahal pa rin sila ng Diyos at binibigyan sila ng pag-asa. Amen. Kasama ng eternal security yan. Kasi sa eternal security, dalawang version, no? Ganap na yung, meron naka-intend for mamatay, ma-impierno, may naka-intend maligtas. Pero kung maaayos mo yung understanding mo sa eternal security predestination, Perfect. ang original intention, lahat maligtas. Pero dahil may nag-reject, kaya kayo na impyerno. First Yan Timothy yung 4:3, mas maayos na Pastor. eternal security predestination. Ibig ko lahat ay At ang maligtas. eternal security predestination dito. Kung nanonood siya, nanonood ba siya? Nanonood siya? O sige, mag-comment ka na, Bar Luis. Okay. Pero sundan niyo to, very, very obvious to, no? Si Cain, binuhay, kung paano lahat tayo binuhay. Pag tayo, ligtas at ligtas. Amen. Bakit? Di ba marami tanong? Madalas yung marinig ang tanong. Bakit pinili mo ba si Satanas? Pinili mo siya pwede. Bakit pinili mo pa kami? Panganak! Ito yung mga nagtatanong din yung mga Lord, bakit mo pa ako binuhay? Si Job, sabi, Lord, bakit mo pa ako binuhay? Dapat pinatay mo na ako nung sa ulo ko. Yan ang sagot kasi mahal kayo ng Diyos. Lahat kayo may pag-asa. Yan ang issue. Si kayo may pag-asa. Yan ang hindi nila babot. Genesis 4:7. At ang labanan dyan, yung labanan na sabi ni Pablo. Romans. Romans Wow. 7:23. Gusto kong gawin yung mabuti pero hindi ko nagawa dahil may kasalanan nakatira sa loob ko. Tama. So, tingin ka rito. Yun yung daisin. Romans 8:20 rin, subject to vanity, but Not willingly. but the same that subjected you to hope. Yun ang sagot. Not You willing. are, kumpita na yung verse, Romans 8:20, buksan nyo. Ito. Because of dun sa Ano yung umpisa ng verse? 8:20.
For For the person was made made subject to subject vanity to vanity. but But by reason of him who had in hope. in hope, yes. Ibig sabihin, may hope kay Cain. Papaliwanag ko. Even us. Maraming nakatago rito. Lawak ng Nakatago rito yung hope ni Cain. Bakit si Cain hinahalimbawa? Pangit naman ang halimbawa. Si Judas, pwede rin natin halimbawa. Pareho pa rin na-infuse sa katawan, spirit and genes. Siya genes, at saka sa nature. Dalawa. Yan yung kagat sa paa. Yung kagat sa paa, may pumasok na lason sa tubo mo. Nakagat ka. Hindi mo siya napatay lang sa ulo. Nakagat ka rin eh. Pareho kayo? Kunan mo to. Nadurog mo yung ulo pero nakagat ka rin yan. Yes, palitan kayo eh. What I mean, kasi kung titingnan natin lahat, December sa 3:14, pinagapang literal. Meron siyang spiritual and symbolical o prophetic application para sa future. Pero dyan sa paliwanag ko kasi, umamin ako, walang nakasulat ka ako na talagang dinurog ni Eva sa ulo ng Ito na nga. Pero ko sabihin, ang physical, hindi natin dapat. Hindi si Eva yun. Yung binhi ni Eva. Ang ibig ko nga sa Ibra, siyempre ang challenge niya lagi, kaya ayaw niya tumakbo. Sa ibang talata, gusto lang niya 3:15 kasi wala kang maipapakita na physical na talagang dinurog. Pero yung Turo rin ng denomination yun eh. kaya nga. Pero Ganito, kahit wala kang talata, nangyari yan literally, at turo rin ng denominasyon. Hindi kaya nga, ang katulinan ko na lang, walang Virgil, may tanong ako sa'yo. Yung bang Pentecostal na kausap mo, hindi naniniwala, literal nangyari yan. Galing. Yung dinuduro. Oh, hindi. Naniniwala siya, di ba? Kaya nilagay ko naman ganyan. Hindi, naniniwala siya ito. Kung naniniwala siya, wala kang issue. Hindi na kailangan paglaban yan. Pareho na kayong agree. Pero pagdating, Kahit walang talata, pareho na kayong agree. ang paliwanag ko kasi, hindi siya lalabas na physical. Oo. Paano ko sinabi, wala na yun, ikaw gagapang. Gumapang talaga. Virgil, may physical akong pinakita, oh. Yung... Meron. May physical. Yung human dati. May physical na durog. Huh? Eh, ito. Dinawin ko na nga eh. Yung diced by, Ulitin ko, Virgil, na misunderstood mo yung ba? na-bruise. Yung na-bruise ba, ano ba, nadurog, may napakita. Sundan niyo yung pronoun. Ito, tingnan mo itong pronoun. He. Wait lang. Hindi to babae. So, hindi si Eva. Wala kang talata si Eva ganyan. At yung mga anak-anak na ng mga tao yan, yung mga literal na tao sa mundo na yan. O, tapos na tayo dyan, ha? So, balik ka sa drawing. Ito, na kahit walang nakasulat sa Biblia, literal, na dinutulog talaga ang ulo. Oo. Ay, malangan talaga sa takong. Natural yan. Lahat siguro mamimit yung ahas, hindi yan gagapang muna sa ulat. Pero ito sabihin, Doon pa lang sa papa, tapusin ka na dyan. ito sabihin, kasi ang premise mo lahat yan ay mayroon physical na nangyari. Ano ba, ulan mo ko ulit. Gagapang sa katawan, taas sa ulo. Dito. Lagi gagapang sa ulo, lagi sa paa. Yun ang pinapakita. Balik ka dyan. Yan ang pinapakita dito. Aray ko. Ang hirap pala mag-comment. Kaya ko lang. So, ito, Bargeri, mula sa literal, papasok na tayo sa scientific, may diwaga. Scientific na yan yung dicey. Scientific yan, ha? Isipin, physical truth yan na hindi nakapansin kasi genetic yan. Ngayon, mula sa genetic, literal din nakaka-influence yan sa tao. May naglalaban talaga sa lokal natin. White dog. Ang pinapakita na ngayon, white dog, black dog. Eh, mula sa white dog, black dog na maka-overcome ka, papasok ka sa spiritual. Lahat tayo may lason, nakagat na tayo. Ne. Yan ang ibig sabihin. Lahat tayo nakagat na. Anong kailangan mo? Kailangan mo hindi mamatay. Kailangan mo mapanagumpayan. Paano? Kailangan magamit mo yung tipo na yan para makapanagumpay, para madurog mo ang ulo ng ahas. Ang durog ng ulo ng ahas, tipo larawan, tread over The... serpents and scorpions. Oh. And Ay, overall, the power of the enemy, the power of death. Mas, may tanong ako, Brother The Francis. second resurrection, the power of death. Nare-record nga, no? Ano tanong? May tanong ako.
Yung kamandag, halimbawa dito sa sa tinuturo mong serpent. Parehong nare-record, mas malapit pa doon, no? Nare-record na rin. Di mo binabantay yung recorder, kami yung kasanang permanent eh. Sige. Tanong ko, di ba sabi mo, yung kamandag ba nitong ahas na to, pag natuklaw na lahat, pag natuklaw, doon pa lang papasok pa, o doon pa lang sa womb ni Eve, nandun na yung, Ang ganyan tanong, ang ganda tanong. andun na ba yung ay di ko, kung nailabas, Pasok, nung kinagat ng serpente, O, yung nasa womb pa lang. Hindi, what I mean, Yung literal na ahas na kagat na pumasok sa dugo, tipot larawan dito sa pinaghalong dicid and herseed. Yun ang liwanag. Genetics, ebidensya ng genetics to. At itong genetics ang dahilan kung bakit kailangan natin ng born again. Kailangan natin ng resurrection. Kailangan natin mamatay sa sarili muna. Kailangan natin dumaan sa grave bago mabuhay ulit. Ba't may tanong ko? Mabilis. Diretsahan na po tayo. Kasi hindi yan tinuturo sa iba eh. So, ibig sabihin, itong katawan natin na to, Puno ng lason. may dalawa to. Dicid and herseed. Yung chromosomes kay Eve at saka yung doon sa beast. Tama po ba? And yung nagtatanong si Nicodemus kay Jesus Christ, yun ang sabi ni Jesus Christ, kailangan mo nang mag-born again. Mamamatay mo. Kailangan mamatay muna yung, kasi nga, mamatay muna itong ano meron tayo sa katawan natin para mabago ulit, para mabago. Kailangan mamatay muna. Hindi ba yung tinutukoy na bagong tao? Kailangan Ano yung balata ng mamatay muna nasa Corinthians 15 na? Hindi siya Nicodemo na John 3. Kasi itong katawan na to, Kay Nicodemo, hindi mo may ito may seed of serpent to. Bali pa kay Nicodemo, maliban ma-born again ka. Pero sa Corinthians 15, kailangan mamatay. Kung hindi ka mamatay, hindi ka magiging bago. Yan. Yan ang mga verse. Konektado na yan. Ibig sabihin, ito yung patunay na si Cain meron. Ibang istorya na, pati yung Adan. Sa akin yan eh. Kaya So may maglalaban sa loob ni Cain. Susunod ba siya sa Diyos? o hindi. O susunod siya sa sariling diskarte? Tandaan mo, sariling diskarte ang kalaban. Wala naman masama itong ginawa ko. Ang kalaban, hindi yung parang ano lang, na mukhang halatang kawin. Mukhang mabuti. There's a way that seemeth right unto a man. Yung sariling diskarte, self-righteousness. Pero dahil hindi ka bereyan, Nicolaita ka, hindi mo na ma-prove na tama o mali yan. You have to prove what is good and the acceptable will of God. Ayaw mo i-prove eh. Ayaw mo i-verify. Na Nicolaita ka, nadala ka sa bulong, nadala ka sa tamahan. So, nanalo na yung serpente sa'yo. Nagiging matigas na yung puso mo. Sabi dun sa Bible, sin shall overcome you and rule over you. O naging, ano na siya, naging hudas na siya, naging mamamatay tao na siya spiritually, naging laban na sa ano. So, yan yung buong istorya nun, no? Ganda. So, nawala na yung pre-destination expect na yun. I hope nakuha niya, no? Hindi nyo pa pala, nalimutan nila ng Cain, pero dugtong yan, dugtong. Dugtong yung tanong yan, bakit inapakan? Bakit dinurog sa ulo? Oh. Yung mga talata niyan, hindi pa natin napansin eh, yung spread over the powers of the enemy. Yung nasa Corinto 15, O death, where is thy sting? Where is thy, ano yung kasunod dun? Where is thy victory? Pakibasa nga, teka. O death, where is thy sting? Nasa lang yung pananagumpay. O death, where is thy sting? Ano yung kasunod? Tibo, pananagumpay. Ano yung where is thy victory? Pakicheck na, 1 Corinthians 15. Verse 56. 56 check na. Ano yung victory? Ano yung victory? Gusto ko lang malaman yung word na yan. 1556? Kamatayan na yung kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan na yung 55. okay. Victory? Sana roon ang kamatayan ng iyong pagtatagumpay. Mas tama yung paliwanag mo. Sana roon ang kamatayan ng iyong tibo. O death, where is thy victory? O death, where is thy sting? Ibig sabihin, ang labanan, ang durog dito, ang durog ng ulo, victory. Okay? Grave. Mali ang basa. O, kamatayan. Libingan. O grave, where is thy victory? Yan.
Oh, the death. grave is the end result ng kamatayan. Tayo ba mananatiling patay o tayo'y mabubuhay ulit? Ang born again ay parang resurrection spiritually. Ay tatagos din sa literal resurrection. Palakpakan na ba yun? Cut.